Bago tayo magsimula, shoutout muna kay Sam Isam from Europe at sa silent listener natin na si Mr. Calls. Pati na rin kala Nina, Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry at kay AJ. Salamat sa patuloy na pakikinig. Pati na rin sa mga bagong subscriber natin. Shoutout sa inyong lahat. Simulan na natin. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong matatakot akong umuwi mag-isa. Dati, normal lang ang lakad ko pa uwi. Isang mahabang eskinita, isang street lights, tapos tahimik na kanto papunta sa bahay namin. Pero nagbago lahat nang nagsimula siyang lumitaw sa buhay ko. Ang pangalan niya, Arman. Isa lang siyang customer sa cafe kung saan ako nagtatrabaho. Tahimik, awkward, pero lagi siyang nakatingin. Akala ko noong una, mahiyain lang siya. Hanggang sa napansin kong araw-araw na siyang naandoon. Hindi umiinom ng kape agad. Minsan, 1 oras lang siyang nakaupo, tapos nakatitig sa akin. Nakangiti. Yung ngiting hindi ko gusto. Hindi ko siya pinapansin. Iniisip ko, baka nagko-cool down lang bago pumasok sa trabaho. Pero isang araw, sinundan niya ako palabas ng cafe. "Uuwi ka na?" tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang schedule ko. "Oo sir, tapos na rin po yung shift ko." Tumango siya, pero hindi umalis. Habang naglalakad ako, ramdam kong nasa likuran ko siya. Hindi ko alam kung nagkakataon lang o talagang sinasadya niya. Nang tumingin ako sa side mirror ng isang nakaparadang tricycle, nakita ko siyang nakadistansya pero diretsong nakatingin sa akin. Kinabukasan, may dumating na maliit na paper bag sa counter. Walang pangalan. Sa loob, isang stop toy na maliit na pusa. Cute sana, pero nagduda ako kung kanino galing. At may nakasulat sa note, "Para sa'yo. Bagay sa'yo ang ganito." Tapos sa dulo ng note, letter A. Kinabahan ako. Walang ibang A na kilala ko sa cafe maliban sa kanya. Sinubukan kong hindi seryosohin. Pero tuwing break ko, nandun siya. Tuwing closing shift ako, lagi siyang nakaabang. Minsan sa labas, minsan sa may gilid ng iskinita, minsan sa may street light. At dumating yung araw na nagsimula na akong matakot. Pagkalabas ko ng trabaho, napansin kong nakapark yung motor niya sa mismong harap ng shop. Hindi siya naka-helmet, hindi siya nakangiti. Nakatayo lang siya, nakasandal sa motor at nakatitig sa akin na parang may alam siyang hindi ko alam. Hindi ako nagsalita, diretso lang ako sa paglalakad. Pero narinig ko siyang sumunod. Sinusundan ang bawat hakbang ko. Pagdating ko sa iskinita, mas lalo akong kinabahan. Sira ang isang street light, yung pinakang dulo, yung malapit sa amin. Umihip ang malamig na hangin. "Alam mo, matagal na kitang gusto." Narinig kong sinabi niya mula sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Humigpit ang hawak ko sa bag ko. Tapos narinig ko ang hakbang niya. Mas mabilis, papalapit. Paglingon ko, nandun siya, nakangiti ng hindi normal. Yung mata niya, iba na. At doon ko na-realize, hindi na ito simpleng paghanga. May mali, may masama. At ako ang target niya. Nang makita kong papalapit siya, parang hindi na katawan ko yung gumagalaw. Parang utak ko na lang ang sumisigaw habang ang paa ko ayaw gumalaw. Pero nagsalita siya at doon talaga ako nanlamig. "Hindi ka na makakatakas. Hindi ngayong gabi." Mahina pero puno ng gigil ang boses niya. Hinawakan niya ang braso ko.
Mahigpit, parang gusto niyang ibaon ang daliri niya sa balat ko. Napasigaw ako, pero tinakpan niya agad ang bibig ko. Naamoy ko pa yung hininga niyang amoy sigarilyo. Huwag kang maingay. Matagal ko na tong hinihintay. Nagpumiglas ako, pero malakas siya. Pilit niya akong hinihila papasok sa madilim na bahagi ng iskinita. Doon sa bandang sira ang ilaw, doon sa walang nakakakita. Pakiramdam ko, nasabog ang dibdib ko sa kaba. Nanginginig yung kamay ko, habang pilit kong sinusuntok ang dibdib niya, ang braso niya, kahit ano, kahit saan lang makatama. Pero hindi siya bumibitaw. Tapos narinig ko to, yung boses niya. Nagagalit na. Kung di mo ko pinag-aasikaso noon, di sana tayo aabot dito. Doon ko na naramdaman ng sobrang takot. Hindi lang dahil sa plano niya, kundi dahil may galit siya na matagal nang tinatago. Napalingon ako sa paligid. Walang tao, walang dumadaan. Kahit tricycle, wala. Kaming dalawa lang. Doon na ako naging desperado. Naganap ng kahit anong paraan. Doon ko napansin yung maliit na bato sa may sahig. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa kong makawala saglit. Siniko ko siya sa tagiliran. Tumama rin ang siko ko sa tadyang niya. Nagulat siya. Nabitawan ako. Tinamaan ko siya ng bato sa braso para makakuha pa ng distansya. Doon siya nagalit talaga. Anong? Sumugod siya ulit. Pero ngayon, medyo malayo ako sa kanya. Nakasigaw ako ng sobrang lakas. Tulungan niyo ako! Tulong! Yung sigaw ko, rinig na rinig sa buong iskinita. Parang nagising yung mga nasa loob ng bahay. May nagbukas ng bintana, may nagbukas ng ilaw, may tumawag. Ano yan? Pagkakita niyang may sumisilip na, mabilis siyang umatras. Puhot! Hindi niya natapos ang mura niya. Tumakbo siya ng mabilis. Ako, naiwan ako sa gitna ng iskinita. Nanginginig, halos mahulog sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod. May lumapit na mga tao. May nagtanong kung okay lang ako. May nag-alok ng tubig, pero hindi ko sila masagot ng maayos. Puro hikbi, puro luha, puro nandito siya. Hinawakan niya ako. Susundan pa ba ako? Puro ganun lang yung sinasabi ko. Pero sa isip ko, isa lang ang malinaw. Kung hindi ako sumigaw, kung walang kahit isang tao ang nagising, kung nagkamali lang ako ng isang segundo, wala na sana ako ngayon. Nagmulta daw si Arman, sabi ng polis. Wala raw silang sapat na ebidensya noon para ikulong siya ng matagal. Pero hindi ko yun nakalimutan. Lumipat kami ng bahay, nagpalit ako ng trabaho. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawala yung trauma ko sa lalaking yun. Tawagin niyo na lang po akong Cesar, grade 11 student. Ordinaryong estudyante na ang pinakang malala ko lang sanang iniintindi ay projects at quiz. At pagod sa klase. Pero noong isang gabi, may nangyari na tumatak talaga sa utak ko. Isang pangyayaring hindi ko kailanman ginusto. Kasama ko noon ang kaklase kong si Kyle. Close kami. Hindi kami mag-best friend, pero lagi kaming magkagrupo sa activities. Naiwan kami sa school dahil sa practice para sa PE performance. Pagod, gutom, pero okay lang, sanay kami. Pagkalabas namin ng campus, pasado 8 PM na. Tahimik ang buong kalsada. Yung tipong wala ng estudyante. Wala ng tricycle halos. At yung hangin, malamig. Ibang klaseng lamig. Yung lamig na may dalang kaba. Cesar, bilisan natin. Ang tahimik masyado. Sabi ni Kyle habang inaayos yung backpack niya. Tumango lang ako. Totoo, may kakaiba.
Habang naglalakad kami sa mahabang daan papunta sa highway, bigla kaming nakarinig ng mabilis na yabag sa likuran namin. Yung tipong may nagmamadaling humahabol. Pareho kaming napalingon. May lalaki, payat, madumi ang damit at nakasombrelo, naglalakad ng paika-ika. Pero ang pinaka nakakakilabot, may hawak siyang mahabang patalim. "Cesar, patay tayo dito," sabi ni Kyle. Hindi namin alam kung anong gagawin. Tumabi kami para daanan lang kami. Pero hindi siya dumaan. Huminto siya at tumitig sa amin ng diretso. "Mga bata, halik kayo rito." Basa ang noo ng pawis at yung ngiti niya, hindi normal. Nagkatinginan kami ni Kyle. Pareho kaming kabado. Naglakad kami pa atras, dahan-dahan. Pero bigla niyang tinaas ang patalim at doon nagsimula ang tunay na bangungot namin. Pagtaas niya ng patalim, parang humigpit bigla ang paligid. Parang lumiit yung daan. Parang humina yung boses ko. Pero si Kyle ang unang tumakbo. "Cesar, takbo!" sigaw niya. Tumakbo kami ng mabilis. Halos hindi namin marinig ang sarili naming yabag dahil mas malakas ang sigaw ng baliw sa likod namin. "Huminto kayo!" Yung boses niya parang hayop na gutom. Naririnig namin yung mga yapak ng tsinelas sa may semento. Hindi ko alam kung adrenaline ba o takot. Pagliko namin sa kanto, doon nangyari ang hindi ko malilimutan. Biglang nadulas si Kyle. Nadapa siya at gumulong sa semento. Kyle, tayo!" sabi ko. Pero bago ko pa siya matulungan, dumating yung baliw. Mas mabilis kaysa inaasahan ko. At bago pa ako makasigaw ulit, narinig ko yung tunog ng patalim na tumama sa laman. Tumama ang saksak sa tagiliran ni Kyle. Umalingaw-ngaw yung malakas niyang ungol ng sakit. Parang sinaksak din yung kaluluwa ko. "Kyle!" Halos mawalan ako ng boses sa sigaw ko. Yung baliw, nakangiti, nanginginig. Parang lalo siyang nabaliw sa ginawa niya. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa takot niyang may makarinig o dahil sa gulat ng sarili niyang ginawa. Bigla siyang tumakbo palayo. Tumakbo siya papasok sa madilim na iskinita. At nawala na parang walang nangyari. Ako naman, napaluhod ako sa tabi ni Kyle. Nanginginig yung kamay ko habang pinipigilan ko yung pagdurugo niya. "Bro, huwag kang pipikit, please." Nahihirapan siyang huminga. "Cesar, huwag mo kong iiwan." "Hindi kita iiwan." Nilakasan ko ang loob ko. Itinayo ko siya kahit nadudulas ako sa dugo niya. Sinakay ko siya sa unang tricycle na dumaan. Sinigawan ko yung driver. Humingi ako ng tulong. Umiiyak na halos hindi na makapagsalita. Pagdating namin sa ospital, dinala siya agad sa ER. Basa ako ng pawis at dugo. Hindi ko alam kung ilang minuto o ilang oras na kami doon. Basta ang alam ko lang, nanginginig pa rin yung tuhod ko. Makalipas ang ilang oras, lumabas yung doktor. "Stable na siya. Mabuti at nadala niyo agad." Doon ako bumagsak sa sahig. Halos malaglag yung balikat ko sa paghinga ng malalim. Kinabukasan, nakita ko si Kyle sa hospital bed. Maputla pero buhay. Nakangiti kahit hirap. "Cesar, buhay pa ako." Napangiti rin ako kahit puno ng luha yung mata ko. "Buwisit ka, Kyle. Huwag mo na uulitin yun, ha." Biro ko, pero nanginginig pa rin yung boses ko. Tinawanan niya ako ng mahina. Yung baliw, sabi ng pulis, hindi nila nahuli. Walang nakakita kung saan tumakbo. Parang naglaho. At hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa madilim na kanto na yon, tuwing maririnig ko yung yabag ng taong nagmamadali o kahit simpleng tunog ng metal na kumakalansing, bigla ako napapalingon. Bigla akong kinakabahan. Pero isang bagay ang malinaw. Buhay si Kyle. At yun ang hindi ko pagsisisihan. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit.
Ako si Mary, 32. Caregiver ako at gabi ang uwi ko madalas dahil sa shifting schedule. Sanay ako sa katahimikan tuwing madaling araw, yung tipong ikaw lang ang naglalakad. Pero may isang gabing dumurog sa normal na paningin ko sa mundo. Isang gabing hindi ko akalain na magiging saksi ako sa isang bangungot na totoo. Pasado 2:30 AM noon, papunta ako sa overpass para tumawid papunta sa sakayan ng jeep. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at walang masyadong tao. Nagmamadali pa ako dahil gusto ko nang makauwi para makapagpahinga. Nasa gitna na ako ng overpass nang makarinig ako ng malakas na sigawan sa baba. "Tulungan niyo ako! Aray ko!" Sumunod ang isa pang boses, nag-hysterical. Napatigil ako. Sumilip ako sa gilid ng overpass. At doon ko siya nakita. Isang lalaking gulo ang buhok, walang sapatos at may hawak na isang mahabang patalim. Nagmumura siya, umiiyak, sumisigaw ng kung ano-anong hindi maintindihang salita. At ang mas malala, hinahabol niya ang kahit sino. Kung sino ang makasalubong niya, hinahampas niya, sinasaksak niya, hinihiwa at tinutulak. May lalaking nadapa, sinaksak niya sa braso. May babae sa tindahan na nagtatakbo papasok at tumakbo rin siya paakyat. Parang wala siya sa sarili. Santo Diyos! Mahina akong bulong. May dalawang tambay ang nagtry siyang pigilan. Pero nang makita nilang may patalim, nagtakbuhan sila. At doon niya ako nakita. Nasa taas ako ng overpass. Tumingala siya, tumingin diretso sa akin. Malaking mga mata, puno ng luha, pero puno ng galit. "Ayan ka," sabi niya habang tumatakbo papunta sa hagdan ng overpass. Nanlamig ang buong katawan ko. Tumakbo ako palayo, pero nanginginig yung tuhod ko. Mabilis siyang nakaakyat. Naririnig ko ang yabag niyang malakas. Pagdating ko sa kabilang dulo ng overpass, may dalawang motorista na nakakita sa akin. "Ate, bakit kayo tumatakbo?" tanong nung isa. "May baliw, may patalim, papapa..." Hindi ko natapos kasi bigla siyang lumitaw sa likuran ko. Nakasampa na siya sa huling baitang ng hagdan. Pawis, puro dugo ang damit. "Huli ka." Paos niyang bulong. Napaatras ako ng dahan-dahan habang umiiyak. Pero bago siya makakbang, may sumigaw na mga tao sa baba. "Huliin niyo, pulis! Nag-aamok yan!" Nagkagulo. May nagbagsakan na prutas sa tindahan. May sumisigaw, may tumatakbo. At sa gitna ng kaguluhan, bigla siyang tumigil. Parang naguluhan, parang natakot. Tama na! Ayoko na!" sigaw niya. At bago pa may makahawak sa kanya, tumakbo ulit siya pabalik sa overpass at umakyat sa railings. "Wag!" sigaw ko, pero huli na. Umakyat siya sa pinakataas na bakal at tumalon pababa. At sa mismong segundo na yun, sumalpok siya sa dumaan na truck. Malakas ang tunog, parang piniga ang katawan niya. Tumalsik pa siya sa gilid ng kalsada. Napatigil ang lahat, biglang tumahimik. Yung takot, napalitan ng pagkahindik. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon. Nanginginig ako. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang sa baba habang nagsisigawan yung mga tao. Kinabahan ako, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa mismong katotohanang nakita ko siyang nagdesisyon na tapusin ang buhay. Kinuha ng pulis ang statement ko. Ako yung pinakaklaro raw na nakakita sa buong pangyayari, mula sa pag-aamok niya hanggang sa pagtakbo ko, hanggang sa pagtalon niya. Sabi ng mga residente, ilang araw na siyang nagwawala at hindi umiinom ng gamot. Wala raw kamag-anak,
wala ring sumisita. Pero simula nung gabing yun, bawat pag-uwi ko, tumitingin muna ako sa paligid, sa ilalim ng overpass, sa kalsada, para lang makasiguradong wala ng taong may hawak na patalim na mga habol bigla. Pero ang pinakang ayaw kong maalala ay hindi yung saksakan, hindi yung sigawan, kundi yung sandaling tumingin siya sa akin. Yung tingin ng taong tuluyang tinalo ng kanyang isipan. Yung tingin bago siya tumalon. At minsan, tuwing dumadaan ako sa overpass na yon, naririnig ko pa rin sa utak ko yung sigaw niya. "Tama na! Ayoko na!" At napapabilis ang lakad ko. Parang nandun pa rin siya. Kung tawagin ako sa amin, Aling Terya. 63 na ako. Sanay akong umuwi ng gabi dahil sa maliit kong tindahan sa palengke. Madalas, tahimik lang ang daan pa uwi. Pero kabisado ko ang paligid at kabisado ko ang bawat kanto. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko akalain. Isang gabing muntik nang maging huling gabi ko. Habang naglalakad ako, may nadaanan akong babae sa gilid ng poste. Payat, gusgusin, at nakaupo sa gutter. Nakahawak siya sa tuhod niya at nanginginig. Akala ko tulog lang o lasing. Pero nang lumapit ako, bigla siyang tumingala. "Lola, tulungan mo ko. Nawawala ako." Mahina niyang sabi habang umiiyak. Kinabahan ako, pero awa ang nararamdaman ko. Bata pa siya, siguro nasa 20s. Ang ganda ng muka, pero halatang ilang araw nang hindi naliligo. "Ineng, may pamilya ka ba? Gusto mo ba ipatawag ko?" sabi ko. Umiling siya. "Wala po. Pwede po bang ihatid niyo ako sa kanto lang? Natatakot po ako." Nagdalawang isip ako, pero babae siya. Sabi ko, "Sige, sumunod ka sa akin." Naglalakad na kami. Nasa likod ko siya, tahimik lang. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang palapit siya ng palapit sa likod ko. Ayaw niyang malayo ang distansya namin. At tuwing lumilingon ako, yumuyuko siya. Pagdating namin sa isang parte ng daan na walang ilaw, bigla siyang huminto. "Lola." Iba na ang tono ng boses niya. Hindi na maamo, hindi na mahina. "Sandali," sabi niya. Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. At doon ko nakita, hindi na siya umiiyak. Nakangiti siya, pero hindi na normal na ngiti. Ang lapad na nito at ang talim ng tingin, parang ngiti ng baliw. "Lola, ang dami mong dala, no?" "Akin na yan." Bago pa ako makatakbo, hinablot niya ang bag ko. Sobrang lakas ng hatak niya. Tinulak niya ako sa pader. Halos mawala ako sa balanse. "Akin na lahat yan, Lola." Nanginginig ang kamay niya pero hindi sa takot, sa sobrang kasabikan. Tinry kong sumigaw. "Tulong! Tulong!" Pero tinakpan niya ang bibig ko. "Shh! Konting respeto sa bata. Huwag maingay." Nagpumiglas ako. Napahawak ako sa braso niya. Pero mas lalo niyang hinatak ang bag ko. Narinig ko yung pagkasira ng strap. Natumba ako sa simento. Hindi ko makita ng malinaw dahil sa takot. Pero kita ko yung silhouette niya habang mabilis na tumatakbo papalayo. Bit-bit ang bag ko, cellphone, pera, pati mga pinamili ko. At bago siya lumiko papunta sa madilim na iskinita, sumigaw pa siya. "Salamat sa tulong, Lola." Tumawa pa siya. Yun ang tumatak sa akin.
Yung tawa na parang wala sa tamang pag-iisip. Tawa na sigurado akong hindi ko malilimutan. May dumaan na lalaki at tinulungan akong tumayo. Tumawag sila ng barangay. Kinausap ako, tinanong ang itsura ng babae. Pero ang hirap ilarawan. Ang bilis ng galaw niya, ang gulo ng buhok, at ang tanging malinaw lang sa akin ay yung ngiti niyang nakakaloko at nakakatakot. Hindi nila nahuli yung babae. Walang nakaalam kung saan siya tumakbo. Wala ring nakakakilala sa kanya. At mula noon, tuwing may batang babae na lalapit sa akin at hihingi ng tulong, hindi ko na maiwasang kabahan. Hindi ko maiwasang maalala yung sandaling nagtiwala ako sa maling tao. At hanggang ngayon, Sir Dave, sa tuwing maririnig ko ang halakhak ng isang lasing o isang batang tumatawa sa kanto, napapatigil ako, napapatingin sa dilim, at hindi ko maiwasang kabahan. Hanggang dito na lang po. Salamat.